Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. To ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig maglebag-lebag na dyan with evidence. Naku po! Grabe! Inasar ni Baste Duterte itong ni Martin Romualdez at si BBM nag-live selling ng balde. Uy, ano ba naman to? Pati balde? Pati balde? Kailangan ba talagang i-live selling? Ewan ko, pati balde, naging proyekto na ng gobyernong ito. Ewan ko, yan ang nangyari sa gobyerno natin. And the other hand, mga kabibig ha, ito, Marcos Jr. Administration, utang ng 509.24 million US dollar or about 28.7 billion from the World Bank para to enhance health services in rural areas. Grabe ha? Enhancing health services in rural areas. Naku po, ito na nga sinasabi natin. So, una nating talakayin itong pag-asar ni Baste Duterte kay Martin Romualdez. Trending na trending ito. Pinag-uusapan at tawang-tawa si Baste Duterte kay Martin Romualdez. Sabi pa nga ni Baste, ano nangyari kay Martin Romualdez? Anong meron kay Martin Romualdez? Sabi dito, ay, manang-mana si Martin Romualdez kay BBM. Si BBM nag-online selling, si Martin Romualdez ay Nako, baka, ano to, 21. Baka member si, Martin Romualdez sa mga 21 fanatics. So, eto kabibiga, manood tayo ng kinaasaran ni Baste Duterte itong video na ito. Itong kabibiga, manood tayo. Ito yung kabibig. Say, hanapin na. Kuwan, ni Romualdez, pakita na ko, gunabay kasing-kasing. I-play niya, tanaw na to. Tanaw ninyo. Tanaw. Oo. Puski daw mo. Isa pa daw. Itong kuwan, ni Romualdez, pakita na ko, gunabay kasing-kasing. I-play niya, tanaw na to. Tanaw ninyo. Tanaw. Oo. Puski daw mo. Gusto kasi, alam niyo mga kabibig, gusto kasi ni Romualdez, sumakay sa kung ano ang trend, di ba? Sumakay sa kung ano ang trend, ang tripping din ni Romualdez. Pero hindi naman siya, tawag dito, nakakatawa, di ba? Nakakatawa kabibig kasi para siyang abno. Kayo talaga ha. Ito ang komento ng iilang netizen. Perfect combination ng bangag at abno. Ganyan ba talaga yan? Paano naging speaker yan of the house? Nabuang na siya sa kakaisip kung ano kaya ang dapat niyang gawin para bumango ang kanyang pangalan sa taong bayan. Kahit hindi bagay sa kanya, kahit nakipag-trending siya sa trending ng mga Gen Z, para talaga ma-reach out niya ang Gen Z nang mukha siyang bangag. Ay, nako. Ito pa, makalingaw talaga ang reaksyon ni Mayor Baste. Nako, kailan ba tatakbong senador si Mayor Baste? Uy, gustong sumikat itong si Martin Romualdez kaya sumunod sa uso na abnoy judi ay. Nako, walang masabi na maganda. Hay nako, ano bang klaseng speaker yan? Tapos sinasakyan naman ang kasamang artista. 'Di ba? So, pinagtatawanan, inasar, the same time, nagtanong ang mga tao ba kung kailan ba itong si Baste, tatakbo ba itong si Baste bilang senador. Ang sabi naman ni Bato de la Rosa, tinanong niya ulit si Mayor Baste kung ready na ba siyang tumakbo sa pagkasenador. Sabi daw ni Mayor Baste na anytime kung provided yung kondisyon na si Pangulong Duterte ay tatakbong mayor ng Davao. Kasi talagang hindi basta-basta nilang maiwan ang Davao City. And I think alam naman ng Davao City kung bakit ang hirap iwanan ng Davao, mga kabibig.
Di ba? So, ano sa palagay niyo mga kabibig? Tatakbo kayang mayor si Pangulong Duterte? Tatakbo kayang senador si Mayor Baste? So, maghintay-hintay tayo. Mga 3 days na lang ang kulang for the COC filing, mga kabibig. On the other hand, natawa ang ilang netizen dahil si BBM ay parang nag-online selling. Nag-online selling si BBM ng balde. Wala, ano nangyari kay BBM? Bakit siya nag-online selling ng balde? O, eto kabibig ha. Ipapanood ko sa iyo itong trending na video ni BBM. Ito kabibig ha, panoorin natin ha. Talagang na-shock ang mga tao. Live selling ni BBM ng balde. Watch this video. Yeah, ito yung, meron kinakabit dito. Ano nangyari? Dito may filter na kinakabit dito. Tuturuan kayo ng mga DSWD. Ito yung buo. Ito, yan. Paglabas ng tubig dito, malinis na. Pwede nang inumin. Para makasiguro kayo, pwede nyo rin pakuluan pa muna. Para siguro. Pero, iniinom namin yung lumalabas dito, hindi buhay pa kami. Kaya okay lang. So umiinom si BBM ng tubig dito. Drama mo naman. Again. Shock lang ako ba? Ito yung, meron kinakabit dito. Dito may filter na kinakabit dito. Tuturuan kayo ng mga DSWD. Ito yung buo. Ito, yan. Paglabas ng tubig dito, malinis na. Pwede nang inumin. Para makasiguro kayo, pwede nyo rin pakuluan pa muna. Para siguro. Pero, iniinom namin yung lumalabas dito, hindi buhay. So ito yung bagong proyekto ng ng DSWD. Si BBM nag-hard selling ng balde. Wow. Iba din itong bagong pakulo ng DSWD. So ito ang mga komento ng ating mga netizen tungkol sa vlog na ito. Ito ang sabi ng ibang netizen. Ano ba yan? Ayuda budget? Ano yan? Balde na naman ang pakulo nila para makuha ang atensyon ng maraming tao. Wala mo ng concert at party kasi may election pa. Kailangan muna nating budulin ang mga tao at ipakita nila na nagtatrabaho at may ginawa tayo. Wala rin kwenta yung filter na sinasabi mo kung may safe pa din na pakukuluan. Order na po kayo, sabi na isang netizen. Kailangan niya yan kasi pag nakatira ng pulburon, uhaw na uhaw palagi ang pakiramdam. Kaya kailangan ng ganyang kalaking lagayan. Sarap ng Coke. Hi, umayos ka BBM, presidente ka, ikaw pa nyo nag-explain. Okay. Ilang bilyon kaya ginastos dyan? Yan ang malaking tanong. Ilang bilyon ang ginastos ng ng DSWD para lang sa balding iyan? Bigay 1% Band-Aid Solutions ayuda, kanila ang 9% tubong lugaw government, ni Bangag Tambaloslos government. Yan, mga kabibig. At dahil dyan, si BBM ay uutang ng 509 million US dollar para daw for the health system resilience. This incoming investment project, financing will improve utilization and quality of health services and enhance health emergency prevention, preparedness, and response in the project provinces. Ito pa. The Philippine government shall borrow on behalf of the Department of Health, which will implement the project. Ang buti pa ang DOH, no? May budget pa sa Pilipinas, uutang pa sila ng bilyones. This loan will cover 17 provinces and 11 lagging regions across the country, such as Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. The World Bank said more than a fifth of the targeted population belong to indigenous people and Muslim ethnic groups. While the Philippines has achieved considerable gains in the health and outcome access to services over the last several decades, the health sector will underperform the several key areas. Yun pala. So yun, uutang na naman ang Pilipinas ng bilyones. Magkano? 28.7 billion. Nako, meron bang liquidation ito? Diba? Ilan ba ang makakainabang nito? 17 provinces and 11 lagging region. Dami 17 provinces. So sana ma-implement ng maayos itong bagong proyekto
ng BBM government itong health system resilience para pagandahin ang mga health services in rural areas. Kaya uutang tayo sa World Bank ng 28.7 billion. Yan mga kabibig. So yan lang po ang ating latest lebak-lebak for today. Nagla-live selling, tapos uutang sa World Bank ng 28.7 billion. Daming utang ha, ang gobyernong ito. Hindi ba pwedeng yung 28.7 billion para sa Department of Health ay i-join na lang sa budget ng 2025? Kailangan ba talaga i-separate utang ito? Hindi ba kayang budgetin ng Department of Health? Di ba kinakaltasan ang OVP budget inagay sa Department of Health din? Tapos ganito pa rin. Kulang na kulang pa rin. Di ba kabibig? Ewan ko sa gobyernong ito eh. Natatawa na lang tayo. Tayo ang nagsasuffer. Bagong utang, bagong tax. Ay, nako mga kabibig. So yun lang mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.